Sa isang malayong isla sa probinsya ng Samar, meron daw maliliit na butil ng ginto na siyang inaasahan ng mga taga roon na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero bago sila umasa, tiyakin muna natin kung ang mga butil na yon talaga nga bang ginto. Paano kung may makita kang ginto pero ayon sa mga paniniwala, may nakakabit sa mga itong sumpa? Pupulutin mo pa ba? Sa Pampang, sa isla ng Napalisan, Gandara, sa Samar, madalas daw makakita ng mga butil ng ginto. Habang nagsushoot nga ang aming team, isang mangingisda ang nakapulot ng 2 butil na parang ang ginto. Sinlaki ng butil ng bigas, may butas sa gitna at tila maliit na korona. Sa tansya nila, maibibenta ang mga ito sa halagang 1,200 pesos. Karaniwan po dito sa amin na may napulot kami ng ganito. At ito po, ngayon lang po nakuha ko. Pwede rin po, ipunin lang muna. Pangingisda ang kabuhayan ng mga taga-isla na Palisan. Kaya malaking biyaya sa kanila ang mga inaakala nilang ginto. Ang mangingisdang si Rolando, nagsimula raw makakita ng mga ito nito lang Oktubre. Na ngayon, umabot na ng 36 na piraso. Ang kasagsagan ng malakas na ulan, ang lupa dito gumuho. Hindi lang pinansin ng mga tao na mayroon pala ginto. Sa katagalan ng panahon, nakuha na yung lupa. Ang natira buhangin na. Dito na nagsimula na mayroon na nakikita na ginto pa isa-isa. Kumikinang talaga, nakikita namin na mayroong ganito. Pinupulot namin. Sabi nila ginto daw. Bawat punta ko doon sa may pangpang, nakikita ko isa-isa. Inipong ko na. May butas, parang bracelet yata na naghiwalay-hiwalay. Pinasok ko na lang sa nylon. Pwede nga raw niyang maibenta ang mga ito ng humigit kumulang 5,000 pesos. 100% siguro, totoong ginto to eh. Kumikinang kasi pag nakikita mo. Pero si Rolando, wala raw balak ibenta ito. Usap-usapan kasi rito na kapag ibinenta ang mga napulot na di umano'y ginto, may naghihintay na matinding kamalasan. Taong 1996, nung nagsimula silang makapulot ng inaakala nilang ginto. 12 years old pa lang ako. Hindi ko kasi alam na ginto pala yun. Tapos laro namin ng kapatid ko. Marami, may malalaki, may maliliit. Tapos pumunta doon yung tatay ko. Yun, kumuha si tatay, kinalkal niya. Ang ama ni Marilu na ibenta nga raw ang kanyang mga napulot ng humigit kumulang 3,000 pesos. Pero ang inakala raw nilang swerte, naging malas. Nung nabili na namin yung upuan at saka yung 2 baboy, yun na yung parang nag-iba na yung kapatid ko. Bigla lang siyang parang linagnat. Tapos yun na yun, nanihina na siya. Kinabukasan, ang 4 na taong gulang na bunsong kapatid ni Marilu namatay. Naniniwala tuloy siya na ang naging kapalit ng inaakala nilang ginto, buhay ng kanyang kapatid. Sunod-sunod na yun. Bukod sa kapatid ko, mayroon pa silang nakuha na pinsan ko. 2 bata rin. Mga bata kasi ang kinukuha nila. Pero dahil din sa hirap ng kanilang buhay, hindi tumitigil si Marilu sa pamumulot at pagbebenta ng sinasabi nilang ginto. Marami talaga. Kahit lang dumaan ka lang makikita mo. Sa isang araw pag gustuhin ko naka 15 peraso. Depende lang kasi pag iba 500, 300. Nung binigay ko nung maliit pa ako, yun yung mahal. 9,000 yata yun. Yun nga lang, matapos ang 20 taong pamumulot ng sinasabing butil ng ginto. Nito lang nakaraang taon, ang kanyang 7 taong gulang na anak nag-50-50 sa sakit na hepatitis B. Malaki itong mga gamot, 18,000 po. Dahil sa takot, tinigilan na ni Marilu ang pamumulot at pagbebenta ng mga ito. Naisip ko naman yun po sa mga anak ko kasi mayroon pa kasi akong mga anak na maliliit. Ang mag-asawang Armando at Mary Jane, nakapulot din daw ng mga sinasabing butil ng ginto na kanilang naibenta ng 1,200 pesos.
Kapag binigay siya sa'yo, bibigay talaga. Makintab siya talaga, ginto. Natuwa kasi ako kasi ginto na yun eh. Pero kinahapunan, Ano nangyari sa'yo, anak? Ay! nagkasakit ang panganay nilang si Angeline. Nangyari ang hindi nila inasahan. Pinakita daw siya ng taong malaki at maitim. Sabi niya, pa, may tao raw malaki. Hindi naman ako naniwala. Punong-puno daw ng tao, puro mga itim. Sinusundo Kasi- daw siya. Anak, ano yan? Ano nga? Nagdo-drawing siya. Parang, Tapos ano, nagsusulat ng parang kung Latin. ano-ano lang. Yung Latin Na saan? hindi maintindihan yung mga letter. ano, Kinabukasan, ang kanilang anak namatay. may kaya lang ako ibuhayin yung anak ko. Bubuhayin ko talaga. Gusto ko nga kakalkalin ko kayo sa lalim ng lupa mabuhay lang. Ayon sa isa sa mga matatandang residente ng isla na si Tatay Lorenzo, ang mga sinasabi nilang ginto galing daw sa isang natatagong kuweba sa Napalisan na di manoy portal o lagusan papunta sa pinaniniwalaan nilang Lost City of Biringan na pinaniniwalaan ng mga taga rito na mayamang syudad ng mga engkanto. Ito yung isla namin, ilog dyan papuntang Gandara at itong ilog na isa naman papuntang Biringan. Nasa gitna ito. Kaya doon kami nag-iisip na napakaraming maligno na nanggagaling dyan sa Biringan na yan. Ang dami dyan, yumaman. Ano lang, kaunting puhunan kahit 500. Tapos biglang yaman. Basta, wag mong balita na doon ka nanggaling yung kaymanan mo sa Biringan. Pero ang katapusan, pagdating ng araw, kukunin ka nila. At ayon sa paniniwala ng mga taga rito, ang sinumang kumuha at magbenta ng sinasabing ginto, sasamain. Namatay, yung nagbenta, parang pambayad. May kapalit kapag ibinenta mo. Itong kabila dito, na parang sityo, dito ang marami namatay na. Pero itong panibago, wala. Awa ng Diyos dahil hindi sila nagbebenta ng ginto. Kaya naman si Tatay Lorenzo, kahit nakapulot ng sinasabi nilang mga butil ng ginto, hinding-hindi raw niya ang mga ito ipagbibili. Ito po yung yung gold na galing sa tatay ko nakuha niya. Lagi ko po itong dala, kabilin-bilin na ng tatay ko na wag mo ibenta kasi may kapalit daw. Kunwari, halimbawa kung magbenta ko, isa sa amin or ako, magkakasakit, ganun. Kahit bilhin sa akin ng 10 milyon, gusto ko pang mabuhay. Sa uli ko doon, hindi ako payag na kapalit lang ang buhay ko ng pera na yon. Pero nasaan nga ba ang kuweba na di manoy pinanggagalingan ng mga sinasabi nilang ginto? Pinuntahan ng aming team ang sinasabing lagusan papunta sa mythical na Lost City of Biringan o ang kuweba raw na pinanggagalingan ng pinaniniwalaan nilang ginto. Matapos ang mahigit 30 minutong paglalakad, nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil ang tunnel na pinaniniwala ang pinanggalingan daw ng mga ginto, sarado na. Nilagyan ng maliliit na bato ang bukana para hindi na mapasok. 100% po, ito yung katanan ko na kwento ng tatay ko. Kaya kung ako di rin lang unta sudlon sir, kay managana na lang ba nga bangin pa. Kung anon may dadaha sulod, kaya sir nga may mga halas ko no. Samantala, para magkaalaman na kung tunay nga bang ginto ang hawak ng mga tiga-barangay na Palisan, nagdala doon ang aming team ng alahera. Pag kiniskis mo na yung ginto sa bato para makakita mo kung ilang cake, kung nag-react siya sa asido o wala. Itong pina-check dito sa Napalisan, mga totoong ginto talaga. 14 carats at meron ding 18 carats. Ang 14 carats, mabibenta raw ng 1,400 pesos
kada gramo. Ang 18 carats naman, 2,000 pesos kada gramo. Ang naunang nagpasuri, 10 butil ng ginto ang hawak. Inasahan namin sana mas may halaga para kahit pa paano makaano sa hanap buhay namin. Pwede niya raw itong mapagbili ng 1,000 pesos. Ang sunod na nagpa-check kay Arnel, merong 21 piraso. 2,000, pwede na yan. 14K siya lahat, tapos 1.3 ang timbang. Siguro abot na to ng 1.8. Pero heto ang hinintay ng lahat. Si Rolando na merong 36 na piraso. Magkano kaya ang aabuti ng lahat ng hawak niya? 2,000 siguro. 14K siya lahat, tapos yung tumimbang siya 2.3 grams, mga 3,000 dos. Siyempre, masaya ako na totoong ginto yan. Hindi ko ibinta yan para maiwasan yung malas. Ayon kay Carl Bordeos, curator ng Samar Archaeological Museum, ang posible raw dahilan kung bakit mayat maya may napupulot na parang mga butil ng ginto sa isla. Dito sa particular, no, yung sa Samar, yung pagdating ni Ferdinand Magellan noong 1521, documented ni Antonio Pigafetta na nakakita sila ng isang dato nakasuot ng golden earring, kasama na sa kultura, sa kanilang pamumuhay ang ginto. Mula sa libro na sinulat ni William Henry Scott, ang title ay Barangay, 17th Century Philippine Culture and Society. Sabi niya rito that both Visayan men and women wore earrings and earplugs, necklaces, gold chain, bracelet, as well as gold sequins on their clothes. Yung mga Spaniards, they kept reporting gold jewelry, truly astonishing quantities. Ibig sabihin, marami yung mga nakikita na mga gold sa Samar. Sa ngayon, wala pang existing na mga pag-aaral ginagawa ng mga historians o ng mga archaeologists sa Napalisan. Pero may connection ba ang pagkamatay ng ilang mga bata sa mga napupulot nilang butil na inaakala nilang ginto? Pag may lagnat, ibig sabihin may infection. Posible na nakukuha nila sa tubig. Pag infected na tubig, mararamdaman na sakit ng mga bata is gastrointestinal, vomiting, diarrhea. Aanhin ang ginto kung hindi naman maayos ang kalusugan, lalo na ng mga bata. Ang buhay walang katumbas, higit pa sa anumang kumikinang. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.